Pagkasimula ng kanilang laban ay naunang umatake si Chanding ngunit ginamit lang ni Hancho ang bilis nito. Dahil nakita niya na ito sa mga naunang laban ni Hancho ay nakapag-react din siya kagad para sa susunod niyang atake. Ang problema ay hindi niya inaasahan na mag-a-activate ito ng kanyang blood dahilan para malugi siya sa lakas. Dahil dito ay napagpasyahan niya na gamitin na ang teknik na namana niya mula sa kanilang angkan. Bagamat madali lang din itong nasangga ni Hancho ay hindi naman niya inaasahan ang biglaang pagsugod ni Chanding. Napuruhan dito si Hancho pero nakarecover siya kagad at ang gaganti na sana siya ay mabilis na pinasuko ni Instructor Tanfeng si Chanding. Pinili ni Hancho na magpatuloy sa round 3 at ang makakaharap naman niya ay si Xiaoman. Dahil makikipaglaban si Xiaoman ng walang sandata ay napagpasyahan din ni Hancho na hindi gamitin ang kanyang sandata. Matapos niyang masangga ang magkasunod na atake ni Xiaoman ay hindi naman niya inaasahan na iuuntog pala ni Xiaoman ang ulo nito sa kanya. Dahil dito ay napatras siya kaya sinamantala din kagad ni Xiaoman ang pagkakataon na ito na sumugod uli. Dito niya na ginamit ang kanyang espada ngunit kahit napuruhan niya si Xiaoman ay pinilit pa din ni Xiaoman na iuntog muli ang ulo nito sa kanya. Parehas silang nasaktan dito kaya mabilis na kumilos sila Zhao Lei at Yang Xi para asikasuhin si Xiaoman at dahil nasaktan din si Hancho ay pinili niya na ipaubaya na kay Wen Xiang ang susunod na round. Dahil dito ay sila ni Zhao Lei ang magtutuos para sa round 4. Kasalukuyan naman tinatakasan na nila Jin Yang ang mga kalaban dala-dala ang Energy Stone. Ang problema ay dalawang malalakas na kalaban ang humahabol sa kanila kaya pinayuhan ni Feng Qing si Jin Yang na bitawan na lang ang Energy Stone dahil wala ding silbi kung mamamatay lang sila dito. Nagawang matalo ni Wen Xiang si Zhao Lei kaya kagad na umakyat si Song Ting para labanan ito. Ngunit dahil walang maayos sa plano si Song Ting ay madali lang siyang naisahan ni Wen Xiang. Sa pagkatalo ng huling kalahok ng Mowo ay itinanghal na panalo ang Jingwo. Dahil dito ay lalo lang nanggigil si Ping kaya nang nilabanan nila ang Wuhan University ay sinigurado niya ang kanilang panalo. Para sa Grand Finals match ay pipili ng 3 kalahok ang bawat universidad na kanilang isasabak. Ipinaubaya na ni Instructor Tanfeng kay Ping ang pagpili sa 2 pang kalahok kaya pinili ni Ping sila Jinlei at Yang Xi na parehong hindi pa lumalaban. Pero dahil sa huling pagtatapat ng Mowo at Jingwo ay mas maraming umaasa na ang Jingwo na ang mananalo sa kompetisyon. Pagkasimula ng Grand Finals match ay naunang sumabak si Jinlei at makakalaban naman niya si Zheng Guang na kagaya din sa kanya na magaling din sa boxing. Nauna siyang sumugod at gamit ang kanyang gloves ay sinamantala niya ang magaan niyang katawan kaya hindi tuloy nabasa kagad ni Zheng Guang ang gagawin niyang atake. Dahil dito ay nagalit ito at umatake sa kanya ng walang tigil. Sinubukan niyang gumanti pero napigilan lang siya kaya dito niya na pinasabog ang kanyang mga gloves. Pagkababa niya ay bigla na lang itong umatake ng napakalakas dahilan para tumilapon siya sa labas ng ring at mawalan ng malay. Kahit na may tinamo na ding matinding pinsala si Zheng Guang ay pinili pa din niya na magpatuloy para kalabanin si Yang Xi sa susunod na round. Pinayuhan siya ni Yang Xi na magpagamot na kagad pero nagalit lang siya at inatake si Yang Xi. Ngunit dahil naman sa atake na ito ay naubusan na siya ng lakas. Bago pa man itanghal ang panalo ay bigla na lang bumangon si Yang Xi dahilan para siya ang tanghaling panalo. Sunod niyang hinarap ay si Wen Xiang at kaagad din nilang sinimulan ang kanilang laban. Sa una ay sinubukan muna ni Yang Xi na makipaglaban gamit ang kanyang espada ngunit hindi umuobra kay Wen Xiang ang kanyang mga atake. Kaya binitawan niya na lang ang kanyang espada dahilan para akalain ni Wen Xiang na sumusuko na siya. Dito lang nalaman nila Ping na kaya lang pala gumagamit si Yang Xi ng espada ay maganda itong tingnan pero mas malakas pala talaga siya sa melee combat. Ginamit niya ang 18 chain kicks at walang tigil na inatake si Wen Xiang. Ngunit ilang sandali lang ay nagawa siyang mahawakan ni Wen Xiang at dito na napigilan ang kanyang atake. Gagantihan na sana siya nito pero buti na lang ay mabilis na kumilos si Ping para sanggain ang atake nito. Ipinalam ni Ping ang pagsuko ni Yang Xi kaya silang dalawa na ang maglalaban ni Wen Xiang. Pero walang balak si Ping na patagalin pa ang kanilang laban ni Wen Xiang dahil ang hinihintay niya talaga na makalaban ay si Hanshu. Mabilis lang niyang tinalo si Wen Xiang kaya inumpisahan din kaagad nila ni Hanshu ang kanilang laban. Sa sobrang bibilis ng kanilang mga atake ay hindi sila halos nasasabayan ng mga manunood. Gumamit si Ping ng 70 cards para sa kanyang atake pero tinapatan din ito ni Hanshu. Naniniwala si Ping na hindi invincible si Hanshu at hindi din niya hahayaan na matalo ang Mowo sa sariling home court. Nagpatuloy lang siya sa pag-atake pero dahil naman sa taglay na bilis ni Hanshu ay naisahan siya nito. Pero bumangon lang siya muli at lumunok ng pil kaya dito na din nagsimulang magseryoso si Hanshu. Ipinagpatuloy nila ang pagpapalitan nila ng atake hanggang sa gumamit na si Hanshu ng isa sa matindi niyang teknik. Sinubukan pa itong sanggain ni Ping ngunit hindi niya kinaya ang sobrang lakas nito. Habang nakahiga siya ay paulit-ulit niyang inisip kung paano tatalunin si Hanshu. Muli niyang naalala ang turo sa kanya ni Instructor Fengro kaya dito na siya muling nagkaroon ng panibagong lakas para lumaban.
Napansin ni Hansho na hindi lang basta recovery ang ginawa ni Ping dahil parang katulad ito kay President Hansong. Umatake muli si Ping at kahit sinasabihan siya ni Hansho na wala pa din siyang pag-asa na manalo ay hindi niya lang ito pinapansin. Ilang sandali lang ay nagulat ang mga manunood nang ginamit niya ang mga matitinding atake ng mga martial artists mula sa ibang universidad. Matapos masangga ni Hansho ang mga ito ay umatake lang ulit si Ping at sa pagkakataon na ito ay nasira niya ang espada ni Hansho. Kaya dali-dali niya itong sinuntok sa ulo dahilan para mawalan ito ng malay. Dahil dito ay itinanghal na kampiyon ng MOO sa kauna-unahang National Freshman Exchange Competition. Kahit katatapos pa lang ng kompetisyon ay naging abala kaagad si Ping sa pagsasanay. Nakita niya sa kompetisyon kung gaano kalalakas ang ibang freshman na kagaya niya lalong-lalo na si Hansho. Alam niya na kung hindi dahil sa system ay siguradong hindi siya mananalo kay Hansho. Dahil papalapit na ang bagong taon ay isa-isa na ding nagsiuwian ng mga estudyante sa kani-kanilang mga bahay. Habang nasa biyahe sila Ping ay nakita nila sa dyaryo ang ranking ng mga martial artist na naging parte ng National Freshman Exchange Competition. Akala nila Yuan ay si Ping ang number 1 ngunit nasa number 6 lang pala siya kahit siya ang nanalo. Gayunpaman ay walang pakialam si Ping sa ranking na ito dahil katapos pala ng kompetisyon ay naabot niya na ang pagiging second grade warrior. Naisip ni Jihao na baka maabutan niya na si Jinyang pero alam niya na hindi ito mangyayari dahil maliban sa nasa peak ng 3rd grade na ito ay posibleng maabot na din ito ang 4th grade katapos ng 2 araw. Pagkadating nila ng Yancheng ay naabutan pa nila ang iba na naghahanda na para salubungin ang bagong taon. Ilang sandali lang ay may mga lumapit na kay Ping na mga high school student para magpa-autograph dahil pangarap din umano ng mga ito na maging kagaya kay Ping. Pagkadating nila sa kanilang bahay ay sinalubong sila dito ng kanilang mga magulang. Kinabukasan ng umaga pagkalabas si Ping ng kanilang bahay ay may isang lalaki ang kumausap sa kanya. Naalala niya din kagad na ito ang lalaki na nagdala kay Huang Bin. Nung nadakip umano nila si Huang Bin ay malaki na ang naitulong niya sa mga ito at sa kanyang pagkapanalo sa kompetisyon ay mas nadagdagan pa ang kanyang naiambag para sa Yancheng. Nung unang taon ay si Jinyang at ngayon taon ay siya naman ang nagdala sa Yancheng City kaya maraming investors at developers na ang nagkaka-enter sa kanilang syudad. Dahil dito ay napagpasyahan ng pamunuan ng syudad na bigyan ng kanyang pamilya ng bahay na siyang ikinagulat niya. Ang mas ikinagulat pa niya ay nasa Guanuyuan ng bahay na isang high-end community. Nalaman din niya na si Jinyang pala ang nagmungkahi sa syudad tungkol dito. Kagad silang lumipat kaya dito na nila sinalubong ang bagong taon. Pagkabalik nila Ping sa eskwelahan ay nagulat din sila Zhaolei na nasa peak na siya kagad ng 2nd grade. Bagamat nabot na din nila Zhaolei ang 2nd grade ay nasa 1st level pa lang sila kaya matatagalan na naman bago nila maabutan si Ping. Biglang may tumawag kay Ping at ito pala ay si Jihao. Inimbitahan siya nito na bumisita bukas sa Nanjianwo at pwede niya umanong isama sila Changding. Dahil gusto din ng iba na makita si Jinyang ay napagpasyahan nila na sumama. Walang kaalam-alam sila Ping na si Jinyang pala mismo ang nagutos kay Jihao na tawagan si Ping. Kinabukasan pagkadating nila sa Nanjianwo ay sinalubong sila ni Jihao at ilang sandali lang ay dumating din si Jinyang. Kaya nagtaka si Ping kung bakit nalaman kaagad ni Jinyang na bibisita sila. Dito lang din nalaman nila Ping na may plano pala si Jinyang na hamunan sila sa isang laban. Dahil wala naman itong problema sa iba ay pumayag sila at isa pa ay pagkakataon na din nila ito para magpalakas pa. Matapos makita ni Ping kay Jinyang ang pagkaseryoso sa mukha nito ay pumayag na lang din siya. Kagad na inayos ng Nanjianwo ang entablado na paggaganapan ng labanan at napilitan naman sila Ping na tawagan ng kanilang mga instructor para humingi ng mga pil na kakailanganin nila. Makalipas ang ilang oras at habang pinag-uusapan na nila Ping kung sino ang lalaban sa kanila ay dumating si Instructor Rooxi para ibigay ang mga pil. Maliban dito ay ipinadala din umano ang kanilang mga sandata at paparating na din si Instructor Huang Jing. Bago magsimula ang laban ay may ibang mga estudyante ng Nanjianwo ang nag-iisip na mabubuli lang ng mga seniors ng Nanjianwo ang mga freshmen ng MOO. Kaya nasermonan tuloy sila ni Jinyang at sinabihan sila na wala silang karapatan na maliit kung mahihina naman sila kumpara kina Ping. May plano pala si Jinyang na ayusin ang martial arts club ng Nanjianwo at gusto niya na tanggalin na ang mga hindi karapat-dapat sa club. Biglang dumating ang mga instructor ng Nanjianwo kasama si Instructor Huang Jing. Pinabura ng mga ito ang mga sinabi ni Jinyang kaya iminungkahi ni Jinyang sa kanilang principal na kung matalo ang Nanjianwo ay kailangan tanggalan ng 70% ng resources sa mga estudyante at ilaan ang mga ito sa mga tunay na may kakayahan na makipaglaban. Sinangayunan naman ito ng kanilang principal kaya nagulat sila Ping na ganito pala kalakas si Jinyang sa Nanjianwo.